Okay, so meron tayo ditong SkyDrive na hard type. So meron tayong gagawin dito sa wiring. Nangyari dito, nawala yung mini driving niya. So may mini driving siya dito nakakabit. Ayan, sa harapan. Tapos nawala din yung pinaka headlight niya. So pagka pinupush button to, dapat iilaw yung mismong headlight. Pero ito guys, pag pinapasing, may response naman yung mini driving. Pero dito sa mismong main switch, walang switch. So paano natin to i-trace ngayon? Paano natin nahanapin yung sira? Okay guys, so abangan, sundan nyo na lang yung aking tutorial. So una, siyempre pag mga ganitong sitwasyon, pag dinala sa shop nyo na walang ilaw, ayun yan, hindi umiilaw. So dati naman daw umiilaw, pati headlight umiilaw. So siyempre, una nating i-check yung battery. So sa battery naman, sa pag-check ng battery, lalo may mga push start. Ayan, pag pina-start mo, so nag-push start naman, so ibig sabihin, good yung battery. Okay. So next natin i-check yung mga switch. Okay, so ito, switch daw ng headlight to na nilagay. Then ito, switch naman ng mini driving. So bubuksan natin ngayon yan kung ano yung meron ba sa loob niyan or ano. Karamihan naman ito pag nag-check tayo, lost contact or switch or minsan fuse. Ganon, okay? So buksan natin yung ito, cover sa harap. Ito, headlight cover. Para makita natin kung anong meron ba dyan sa loob na yan. Bakit ayaw umilaw yan. Okay guys, so tabayanan nyo. Sana may makuha kayong idea dito guys. Ayun guys, nabuksan natin yung harapan. Okay, so ito na yung switch nya para sa mini driving. Okay, so yung pagkakabit ng mini driving nya, hindi lagyan ng relay. Okay, so nirekta lang oh. Pero pwede naman kasi mababa lang naman ang wattage nito. Pwede rin naman, yung nga lang persado yung pinaka switch. Pero sa ngayon, repair lang muna yung gagawin natin. So ito guys, pagbukas namin, meron mga wire na ayan oh, naka-open. Yan. Ito open din. Nakadelikado. So ito, may clue na tayo kung anong gagawin diyan. Yan, may isang linya na wala. Tapos sa mini driving, ito yung papunta dun sa mismong ilaw. So yan. Ito siya.
Okay, so gagamitin natin ngayon ng test light gaya nito para matrace natin yung pinaka linya kung may pumapasok ba or may lumalabas galing dun sa switch. Okay, so then check na rin natin yung pinaka output ng headlight kasi wala siyang headlight. So ito yung pinaka output niya. Yung high nito conversion na rin pala yung socket. So yung high nito kulay yan yellow. Yan yung low, yun yung white. Okay, so galing yan dito sa dimmer. Check natin yan kung ano ba nangyari dyan, bakit nawala din yung headlight. Then yung switch na ginamit ay pang hazard. Ayan. Titingnan din natin yan, baka isa yun sa mga dahil lang kaya wala ng headlight. Ayan. Okay, so check muna natin tong mini driving, bakit walang ilaw. Okay, so naka ground na yung ating test light. So pag tinest light natin to, testing natin dun sa may susian. Motor na to guys ay SkyDrive 125. Okay, so testing natin doon sa susian. Tapos tingnan natin kung may power na lumalabas. Okay, so wala. Possible walang ground. Dito tayo kumuha. Testing tayo doon. Ayun. May umilaw. Yan. So dito tayo kukuha ng ground pan testing. Ngayon, susi natin. Yan. So pag sinusi, ito naman yung isang linya, yung kulay yan, yung may brown. So walang relay itong ano natin, mini driving. So dapat pag susi may papasok dito sa ating linya ng switch ng mini driving. Okay, so yun nga, wala sigurong wala nga nilagay na in. Ayun, so wala ngang ito kasi galing sa relay. Okay, so testing natin. Walang umilaw. So ayusin na lang natin to. Yan. So lalagyan na lang siguro ng panibagong linya. Babaguhin natin yung pinakalinya. Wala siyang mismong pumapasok na linya doon sa mismong switch, kaya nawala yung ilaw. Ito yung siguro dahilan nabunot doon sa pinagkabitan. Tapos ito yung pinaka ayan, isang linya ng driving, hindi dapat binalot. Okay, so nakatap naman yung pinaka low saka yung high ng mini driving. Ang wala lang yung in. Ayun, so ito yung nawala. Wala siyang mapasok na voltahe. So kuha tayo ng linya sa accessories line. Ito, so ito yung galing sa susian, yung maraming balot na yan. Yan yung galing dun sa accessories. So dito natin itatap yan papunta sa blue na to. So lagyan natin ng linya. guys, so tingnan nyo yung sa mga wire na ginagamit na hindi standard, nagkakaroon ng abo. So galing gumamit ng mga wire na standard, yung mga magandang klase. Yung mga wire na yan mukha lang maganda yan, pero na ano yan, naabo. Tignan mo, walang ano, naabo yan. Tapos yung tape na ginagamit, tape pa lang, Armac, problemado nga yan. Sunog yung motor mo.
balot na ano lang, balot na pangit na balot, budol na balot to. Okay guys, so ito na yung mga wiring nya. Pinagkakalas na natin yung mga gulo dyan ng wiring. Ngayon, lalagyan na natin ng relay yung kanyang mini driving. Ayan, ito yung relay na gagamitin natin. So 80 ampere each, pwede naman yan. Pero pwede rin 40 ampere kasi mahina lang naman sa konsumo yung ating mini driving. Pero ito lang kasi available natin na relay, so ito yung kakabit natin. Tapos lalagyan natin siya ng mga ng terminal para pag magpapalit ng relay, binubunot-bunot na lang. Tapos gagamitin nating wire, ito, magandang klase na wire. Okay, so then gagamit tayo ng ganito para naman sa paglalagay ng ground. Tapos syempre yung kanyang linya ay babaguhin natin yung trigger. Okay, so kasi ito ang ginawa sa motor niya, kapag nagbubusina, ito yung busina kasi na linya, so umiilaw din yung mini driving. Ngayon, papakita ko sa inyo paano mag gawa ng trigger or para maikonekta sa busina yung ating mini driving. Okay, so papakita ko sa inyo yung trigger ng busina. So kapag positive trigger, positive in ng switch ang gagamitin natin. Okay, so kakabit ko muna yung linya ng kanyang switch. Yan. So ang red yung live. Okay, so lipat ko ng grounding. Yan, so, may ilaw, walang ilaw, so ngayon na yung wala yung ilaw natin. Ayun, okay, so may ilaw sa kabila. Ayun, okay, so pag susi, ito naman yung accessories line. Ayun. Okay, so gagamitin natin yan, yung accessories line, yung pagsusi na yan. Ngayon, pupunta tayo dun sa busina. Ayan. So yung busina, yung isang linya nun ay accessories line. Ayan o. Kapag ulit natin bakit mawawala yung linya. Naglulus yung linya ata eh. Naglulus sa may susian din. Ayan. Dapat yung isang linya na busina ay accessories line. Ayan, so pag pinapatay yung susi, patay din. Okay, so kapag accessories line yung kabila ng busina, matik na yung kabilang linya ay negative trigger or yung switch ay sa negative. Okay, negative trigger. Ngayon sa pagtetesting nyan, ilalagay natin tong paan ng switch doon sa
positive line ng ating accessories line, or pwede rin dito sa kabila. So, ayan. So pag nilagay natin sa body, ayan, umiilaw siya, di ba? So hahanapin natin ngayon yung negative trigger. So ito ngayon yung ating switch. Kapag binubusina, negative yung pumapasok. Ayan. So sa negative na yon na switch, tawag yan negative trigger. So dyan tayo kukuha ng passing light, or dyan tayo kukuha ng guide ng ating mini driving switch. Okay? So tandaan nyo, take note yan, para mamaya pag nilagay natin yun dun sa relay, pag busina natin, papasok yung negative sa relay din. Then iilaw yung pinaka high. Okay? So diretso na tayo sa ating mini driving na pagkakabit ng relay. Okay guys, so sa relay, so may mga number yan. Yan, nakikita nyo yung dalawang relay na yan. So kaya dalawang relay ang gagamitin natin. Isang relay para sa low ng mini driving or yung white. Yung isa naman sa high or yung yellow ng ating mini driving. May number yan. So may nakalagay dyan number 30, dalawa. So yung number 30, yan yung papunta natin, i-connect natin papunta dun sa battery. Okay. Then yung 87, dalawang 87, yan yung papunta sa mini driving. Okay, so ito yung mini driving. Ayan. Sa mini driving, karamihan dyan, yung low, yan yung red, or yung tinatawag na main line ng ating mini driving. Ayan. Yan yung isang linya natin. So kapag tinesting natin sa battery yan, ito yung minsan ilaw, kulay white. Ito yon. Tapos yung isang linya, yung yellow, yan naman yung high. Yellow din ang kulay nito kapag tinesting natin. Then yung black, yan yung ground. Tapos yung white, ito yung bago sa mini driving, na pag tinesting mo to, umiilaw sabay yung white and yellow. Okay, so ito yung mga bagong version ng mini driving. So yung red saka yung yellow sa mini driving, pagsasamahin natin yan. Ayan. So pagsamahin natin dalawang, pati yung yellow pagsasamahin natin yan. Okay. Yan na kayo guys, sa maingay yung paligid. Sa Divisoria tayo eh. Yan. Yung black naman pagkasamahin natin, yan yung pinaka ground. Okay. So ngayon, bago tayo tumuloy dito sa relay, pakita ko muna sa inyo yung mini driving. Tetesting natin na mamaya hindi pala gumagana to, na-wiring na natin. Okay. So ngayon itatap natin sa kanyang ilaw mismo. Tingnan natin kung gumagana ba yan talaga yung mini driving. Kasi dinala dito, hindi na umiilaw. So sana buhay pa. Pero nakita ko lang kanina yung possible linya lang. Nabunot lang yung pinaka source ng linya. Okay. So, yan. Okay. Yan, sabit mo natin dyan. Ayan, tatapat natin doon sa ilaw. Ito, sa pagtetesting nito, madali lang naman kasi may linya na tayo dito nakalabas. Ito, sa motor. Yan. So, susi lang natin. Sure lang natin na wala nakadikit sa ground yung mga light para hindi maputol ang fuse natin. Ngayon, testing mo natin yung linya. Okay, wala na naman linya. Nagluluko pala yung test light ko, kaya pala. Kaya na pa ako na problema. Yun, yung test light ko pala. So, yun guys check nyo rin yung test light yung baka may testing kayo ng testing, sabihin nyo sira yung ilaw, yung sira pala yung test light. Ayan, pinabili nyo na ng pesa yung customer, sira lang pala yung tools mo. Ayan. Testing natin. Ayan, so may ilaw, yan so yun yung guide natin, may ilaw, so may linya dyan sa mismong kulay brown, yan yung accessories line. Ngayon itong black, tap lang natin dyan kahit sa body. Tapos lagay natin yung linya dun sa ayun guys, umiilaw, parehas. Parehas umiilaw. Ayan Ayan siya. Okay. So ulit. Ayun, umiilaw parehas. Yung yellow naman kaya baka naman di umiilaw. Ayun, gumagana yung ilaw. Pero itong white, ayan. Ito yung high and low. Ayan. Pwede nating gawin nating passing light. Pwede rin yun, high and low, sabay na umiilaw. Ayan Ayan, di ba? So, okay ang mini driving. Diretso na tayo, balik tayo dun sa ating linyahan ng relay. Okay. So, kanina, doon tayo sa number 87.
87 dalawa. Okay, so dalawa din yung linya na pagkakabitan natin, yung low tsaka high. Yan yung high. So gagawin natin diyan, itong yellow i-connect natin dito sa isang 87, itong red naman sa isang 87. Okay. So linya na natin. Okay, so lalagyan natin ng terminal. Yan. So kahit anong terminal guys, pwede kayong buo socket, pwede naman yun. Ito kasi ang mayroon akong available. So dalawa yung 87 natin na gagamitin. Itong relay na to, tawag dito SPST. Ginagamit ito sa horn, ginagamit ito sa mga auxiliary. Okay, so yan. Ngayon, i-connect natin itong dalawang 87 doon sa ating mini driving. So connect natin dyan yung isang 87, relay 1 doon sa red ng mini driving. Ayan. Tapos itong yellow, connect naman natin doon sa isang 87 naman ng relay 2. Ayan. So ayan. Ayan. Tapos balutan natin ng tape. So guys, tape na suggested ko sa inyo, ganitong tape, Japan tape. Huwag kayong gagamit na Armac kasi nakita nyo kanina yung mga tinanggal kong wire. Katagalan, natutuklap. So, pwede naman kayong gumamit ng Armac, pero magandang gawin dyan, lagyan nyo ng strap nyo, cable tie nyo after nyo ma-tape. Katulad yan guys, Armac yan, tingnan nyo. Diba ang pangit tingnan. So, nabalot na natin yung 87. Tapos yung isang 87 naman, balutin na lang dito para hindi mag-grounded. Katulad kayo na, ang daming open na wire. Ayun. So, nailagay na natin yung dalawang 87. Ngayon 30 naman tayo. Okay, so lalagyan natin to ng linya papunta sa battery. Pwede tayo mag-tap dito ng linya sa mismong live nya, pero yung fuse nya, halimbawa yung stock na fuse nya ay 10 amperes. Ngayon dadagdagan natin ng amperes yung kanyang fuse. Okay, mamaya bigyan ko kayo ng solution paano mag total ng fuse, kung anong ilalagay yung amperahe na tama dun para dun sakto dito sa ilaw na idadagdag. Okay, so tatap natin to sa positive. Okay guys, so doon na tayo sa number 30. Kukonek natin siya sa positive line. So ito, lalagyan na natin ng terminal. Ayan. Tapos pagsasamahin natin tong dalawang 30. Ayan. Ngayon, pag pinagsama mo na yan, i-connect natin to sa ating dito, sa linya dito, sa red. Pero lagyan natin ng extension kasi pag maglalagay tayo ng relay, hahanapan natin ang lagayan mamaya. Pag kasi niretso mong ganyan, binalot mong ganyan, hindi mo na mababatak. So lalagyan natin ng extension. Kuha tayo ng itong wire na to. May wire ako dito na hanapin natin pinakadulo nito. Wala yung dulo. Ayun. So ngayon, itong bago natin i-connect to sa live, unahin natin ikabit dito. Kasi pag natin ikabit doon, tapos ito nadikit sa na-spark sa katawan, pundi ang fuse mo. So unahin natin ikabit dito. Okay? Ayan. Pwede naman kasi guys magkabit ng wire na hindi mo na idadaan ito, hindi mo na idadaan dito. Ito, didiretso mo na doon sa battery. Pwede naman yun. Tapos may sarili siyang fuse. Pwede rin yun. Pero dito na tayo sa harapan. Okay, so balutin natin ng tape ngayon. Ayan. So nabalot na natin yan. Next natin ay i-connect natin dito. Mas maganda dito natin ilagay kasi dito sa taas, kasi dito kapag magpalit ka ng susian, maano pa siya, ay makakalasin mo pa. Pero dito na tayo maglagay kasi ito may mga open na tayo natin susi, nakabukas pala. So
So iwasan nyo lang na maidikit ito sa ground para paglagay natin sa live, ayan, hindi siya magkaroon ng spark ganun. Wala naman na to guys, warranty itong motor kasi luma na to, kaya pwede natin balatan o talupan. Pero siyempre sa may mga warranty, doon tayo sisingit lang natin doon sa mga sakit. Huwag nating ano, okay. So yan. So ang purpose niya, kaya lalagay natin dyan sa linya mismo na yan para hindi, kumbaga, mas maganda yung bato ng ilaw. Okay, yun. So tape natin. Ayan. So ngayon testing natin kung okay ba yung linya na tinap natin. Testing natin ito sa 30. Ayun, may ilaw. Kabila, ayan, may ilaw. Kita nyo. So ganito. So kasi ang susundan nating pattern yung negative ng ating horn. Pag binubusina mo, negative ang pumapasok kaya tumutunog ang horn. Ngayon, ang gagawin natin sa switch ng mini driving, gagawin nating negative trigger. Okay, so tapos na tayo sa 87, tapos na tayo sa 30, doon na tayo sa 85. Okay, 85 tayo kasi magkukuha tayo ng negative trigger. Kasi ang 85 yan yung ground switch, yung 86 naman yan yung positive switch. Okay, so doon tayo sa 85. So yung switch nya, ito. Okay, yung 3-way switch. Meron siyang tatlong wire. Okay, source, yung in, or yung high and low. Ngayon, aalamin natin kung saan dyan yung in. Kasi minsan di natin kabisado. Alin ba yung in dyan? Alin yung high and low? So, ganito pagtetest nyan. So, test light pa rin yung gagamitin natin. Okay. So, una, ito gagawin natin sa pagtetest ng 3-way switch. Okay, so testing na tayo ng 3-way switch. So, testing sa source, susi natin. Yan. So may power. Yan, power siya. Ngayon, subukan natin muna na ilagay yung itim. Yan, try muna natin yung itim. Para malaman natin baka yan yung middle, ganun. So ngayon, yung switch dapat naka zero. Zero natin yung switch. Okay. Kalasin ko muna yung switch para makita nyo yung tsura na switch. Ito yung itsura ng switch. So yung 0, yan yung patay. Ito yung 1, yan yung low. Ito namang 2, yan yung high. So 0 tayo muna, 0. So lagay natin tong block dun sa gitna. Testing muna natin para malaman natin kung yan ba talaga yung dapat na yung pang middle. Middle natin to yung 0. So ngayon gagawin natin, pagka tineslight ko to, may ilaw. Pag tineslight ko to, walang ilaw kasi nakapatay, naka 0. Ngayon, magte-test ako ngayon ng 1. Ayan. Tingnan natin kung saan yung ilaw. Okay. So, walang umilaw sa 1. Pero, sa source meron. Ayan, walang umilaw sa low. So, mali yung middle. Wala kasing umilaw eh. Okay, so, ngayon, papalitan natin yung nakakabit dun sa accessories line. Palitan natin ng kulay brown. Brown naman. Ngayon, brown na nilagay natin. Testing ulit natin. Naka-zero ulit ha. Testing natin kung may ilaw. Ayun. Testing ulit natin. 0 dapat wala. Pag 1, dapat iilaw. Hanapin natin yung low. Ayun. So umilaw yung blue. Okay, umilaw yung blue. Sana pag nag-ilaw tayo ng 2, iilaw yung high. So hindi umilaw. So ibig sabihin mali. Kapag ka 1, umiilaw yung isa. Kapag ka hinay, namamatay yung isa. Okay, so mali pa rin yung brown. Try ulit tayo ng isang linya. Ano hindi natin ikabit? Kulay blue.
Okay, so blue tayo. Yan. So ito may positive. Ngayon 0 natin yung switch. Yan 0. Yan. Tapos kapag nag-1 ako, umiilaw yung brown. So meron ng low. Dapat pag nag-high ako, nagpindot ko yung 2, iilaw yung itim. Ayun. So natumbok natin yung dapat doon sa source. So ito yung low, yung brown. Ito yung high, yung black. So tandaan nyo yan. So na-take note nyo na. Ito yung low, ito yung high. So ngayon pupunta na tayo dun sa relay. Okay. Sa relay, meron tayong pagkakabitan na 85. So kukunin natin, gagawin natin ito, positive trigger to. Sa positive nga lang, gagawin natin to, i-connect natin ito sa ground. Kasi ang gagayahin natin yung busina. So ngayon, sa ground i-connect, ito pa rin yung high and low. Ngayon 85, yung 1, ito yung low. Yan, low. So pag pinindot ko yan, iilaw yung brown. So dapat pag pinindot ko yung brown, bubuksan niya yung low ng ating mini driving. So yung low ng mini driving yung kulay red. So hanapin natin yung relay na nakakonek yung red. So yon. So ito yung low. So brown ay yung 1. So doon natin i-connect sa 85. So ngayon lalagyan natin ng linya. Ayan. So low. Ayun. So i-connect natin ngayon sa brown. Okay. Then tape na natin. Ayan. Tape natin yan. Yan. Okay, next. Yung high, pag pinindot natin yung switch na 2, yan. Ito yung high. Okay. So ngayon, i-connect natin sa relay na 2. Yun yung konektado dun sa yellow. Ayan. So connect natin to sa 85 ng relay 2. Ayan. Pero wag muna nating i-tape kasi meron tayong gagawin ng main trick na pag nagbubusina, ko-connect siya dito. Okay. Kailangan natin dito guys ng diode. Gagamit tayo ng diode dito. So ayan. Ito na yung ating linya. Ayos lang natin konti. Ayan. Ngayon kulang na lang natin yung 86. So may ground na tayo. Okay, so tanggalin natin dito. Lalagay kasi natin sa ground. So meron na tayong 85, 86 na lang kulang. Ngayon yung 86, yan ngayon ang i-connect natin sa accessories line. Okay. So ito yan. Lalagyan natin ng linya. Yan, sakit. Tapos pagsasamahin natin yung dalawang 86. Yan. Tapos may wire tayo na sobra. Lalagyan din ulit natin ng extension para kahit batakin mo yung relay, lilipat mo ng lagayan, hindi siya bitin. Okay, so ayan. Tapos balutin natin ng tape. Okay. Okay guys, so ito i-connect natin sa accessories line. Ito yung number 86. Okay, so yan. Tapos doon din natin i-connect sa yun, no? Yun yung accessories line, yung brown. Yun yung pagsusi. Kapag test light natin, ito yung ayan. Okay, so doon natin i-connect yan. Hindi nyo na kailangan ihinang to guys. Kung makakapa lang ang inihinang. Yung mga sa electronics lang, kagaya no inihinang oh. Hindi naman to electronics na wire lang naman to. Hindi naman maglulus yan kapag ang ginagamit mong wire ay mga gandang klase. Pero pag ang mga wire mong ginagamit ay mga China brand, eh yun nga siguro. Kailangan mo hinangin para hindi basa-basa matanggal. So yun.
Connect na natin sa ating accessories line. Ayan. Yung kaganda ng tape na yan guys, hindi siya basta-basta bumibitaw. Tapos maganda tingnan, malinis. Ngayon, kumpleto na tayo sa ating linya. Ngayon, ite-testing natin ngayon. Ito na lang ang last natin na gagawin, yung kulay blue. Yung kanina kinonect natin sa accessories line, i-connect natin to sa ground. Okay? So, mayroon ako ditong isang terminal. So, i-connect natin to sa kahit saan ground. Pwedeng sa motor, sa ground negative, or sa body ground. Okay? So, wiringan mo natin. Okay guys, so ito na yung ating extra wire. And ito na yung ating ground. Okay, so ngayon, iipitin natin yan. Saan ba yung gusto mo? Placement. Yan. Ayan. Yan, balutan natin ng tape. Ayan. Okay, yun. So, nag-ground na. Itatap natin to ngayon sa kulay blue ng switch, ng 3-way switch. Okay. Ayan. So, ito guys, yung ground na to, medyo maliit ang butas. Kapag nilagay natin sa mga tornilyo, gaya nyan, so pag tinanggal mo hindi kasi yan sa butas. Pero ito yung paraan yan guys, para magkasya sa butas. Ito, kakatirin nyo lang ito. Yan, kita nyo. Ayan. Ayan. So, nakating na natin. Mas madali na lang tayo mag-ipit sa mga tornilyuhan kapag ganyan na itsura ng ground. Okay, so luwagan natin tong isa. Ito, dito ko nilagay kanina sa ilalim. So doon din natin ibabalik. Doon tayo maglalagay ng ground. Ngayon, yon. Ipapasok lang natin doon, tapos saka natin higpitan. Or pwede sa may bakal mismo. Yan. Kasi kanina wire lang na inipit dun sa mismong tornilyo. So pag katagalan yun matatanggal. Tulad pagka ganito ay medyo mas matagal. Yan. Ngayon ay kabit na natin yung mga linya. Doon na tayo ngayon sa pagte-testing. Okay guys, so meron tayong nakalimutan. Yung sa mini driving, yung pinaka ground mismo ng mini driving yung block. Ngayon meron tayong ground kanina na ginawa doon. So doon din natin itatap. Okay, so ito yung black. Tapos itong white, ano na lang natin to, kumbaga balutin na lang. Okay, pwede naman natin pagsamahin yan para pag binalot, isang ano lang. Hindi ganun karami yung wire. Ayan. So mamaya pipinising natin yan. Ito, partial tape muna para hindi magulo. Ayan. Okay. So doon matay sa ground. Lagyan natin ng negative yung ating mini driving. Ayan. Ayan. Ngayon tansyahin natin yung wire papunta dun sa ito negative na to. Okay, so tansyahin natin. Ayan, ganyan. Para may pag binalot natin hindi siya ganun kagulo. Ayan, tapos yun hanggang dito. Okay, so tuloy natin yan. Tapos kukunik natin doon sa ito
Okay. At i-connect sa blue yung papunta sa ground. So tatanggal natin ulit yung tape na nilagay natin. Hirap tanggalin na pa naman. Ayun. Tapos itatap natin doon sa mismong linya. Ayun. Okay. Then balutan natin ulit gamit yung tape na tinanggal natin. So na kayo guys, medyo lumilihis. Ayan. Tapos dagdagan natin ng tape para mas maganda tingnan. Okay, so yun na, kompleto na yung linya, bukod lang dito sa bakanting linya, may gamit yan mamaya. So ngayon tetest na natin siya. Ayan, ito kanyang 3-way switch. Ayan, 3-way switch. Ngayon susi natin. Ayan, so nakita nyo guys, umilaw agad yung yellow. So gitna, patay, 0. Tapos low, yon. Tapos kapag gitna, patay. Tapos number 2, okay na. So success yung ating linya. Ngayon pupunta tayo dun sa ating passing light. Kaya hindi natin tinape ito. Itong isang linya, hindi natin tinape yan. Papunta yan dun sa kulay yellow na linya. Ayan o. So negative trigger yung switch natin. So kapag dinidikit natin to sa ating ground na nakasusi, umiilaw yung ating high. So ngayon pag binubusina natin ay iilaw yung ating, sige. Ayun. Ngayon ang problema guys, ito. Kapag sinusik, pagka pinailaw ko tong pangalawa, so iilaw, magkakaroon ng negative trigger ito ngayon. Eh busina yan. Kapag nilagyan natin ng trigger yan, so mangyari dyan, oh. So anong gagawin natin yan para hindi mag-trigger? Lalagyan natin ng relay or diode. So lagyan na natin ng diode kasi pag relay mas makapal na lalo, mas lalong makapal sa lagayan. So lagay na lang tayo ng diode. Papakita ko rin sa inyo paano maglagay ng diode. Okay, so doon tayo sa next next step natin. Okay guys, so ito yung diode natin. Code nito ay 1N4007. Okay, so mayroon siyang, makikita nyo may gray sa dulo. So dapat ang linya nito, kapag may gray sa dulo, mula busina papunta dun sa ilaw. Pagka ganyan kasi baliktad, pag nagbusina kayo, ibablock niya ng gray na yan. So ganon yung pagkabit niyan. Ito yung gray, yan. Tapos ito yung galing sa busina na linya. Tapos ito yung papunta dun sa linya. So mayroon tayong linya ulit, wire na ito may nanda para dun sa, papunta dun sa relay. Okay. So itong diode, itatap lang natin dito sa linya ng busina. Ayan, mula sa, hindi kita tingunti. Ayan. So tingnan nyo na lang guys. Ito yung gray, yung may gray sa dulo. So ganun lang, ilalagay natin doon sa busina. Ayan. So pwede nyong hinangin, pwedeng hindi. Okay, wala nang problema yung hinangin, hindi. Di ba maglulus yan eh. So ganyan natin itatap. Yan, para isasama natin sa wire mamaya pagbalot. Okay, tapos dulo, yan, lalagay natin dyan. Ganun lang sa kadali kabit. Hindi yan magagrounded guys, subok na yan. Tapos balutan natin muna ng tape yung tungan. Ayan. Tapos itong linya papunta ng mini driving, yung ito sa high. Testing natin kanina. So puntan to. Tapos kukonek natin doon. Ayan. So ngayon testing muna natin. Kapag mali naman kasing kabit mo yan, puputok naman yung diode na yan. Kapag tama naman yung kabit mo, eh hindi naman puputok yan. Ngayon testing natin yung mini driving. Okay, so susi, tapos busina. Okay, so hindi gumana yung pinaka relay. Okay, ulit susi, then ay hindi gumana, so may mali to sa linya. Okay, okay guys, so meron tayong technical problem. Okay, so pag na-encounter nyo to, ganito lang gagawin nyo. So may problema tayo sa diode. So dapat ang diode ay mula dito papunta dito sa gray. So dapat ganon.
mula dun sa ground ng busina papunta dun sa ilaw. So pag nagbukas naman ako ng ilaw, dapat ibablock nitong sa gray na to. So nangyari, sinunod natin yung coding ng diode. Nangyari kapag nilagay kong ganyan, pag binusina ko, hindi ilaw. Pagka inilaw ko naman ito, tutunog ang busina. So may mali. Gagawin natin dyan, babaliktarin natin yung diode. Pag ganun, pabaliktad na, doon na papunta sa mismong busina. Okay. So ito, ipapunta ng relay. So ganyan na siya. Yan. Tapos yung gray, yun na yun. So doon natin ilalagay sa mismong yan, busina. Ayan na siya. Ayun. Ganoon na siya ngayon. Okay. So kapag binusina ko siya, ayun na. Magana na. Kapag pinailaw ko naman itong mismong ito, ayun na siya, hindi na nagbubusina kahit low or high. So may ano tayo sa diode, baliktad nga yung pagkakabit. Pag nagbubusina tayo or pag nagbubusina tayo, ayun, kahit nakailaw pwede ka mag high. Okay. So ganun lang guys sa pagkakabit natin ng mini driving na may passing sa busina. Ngayon gagawin natin finishing na. Ayusin natin yung lagayan ng ating mga wiring. Okay. So mamaya after makikita nyo kung paano na yung finishing. Okay guys, so yung mini driving natin, naayos na natin yung wiring. Ayan na yung mga wiring niya ngayon sa kanina. So ngayon testing natin uli. So naka-on yung susian. Tapos pagka ayun, gumagana siya. Ayan. Okay, so ito na yung mga harness niya na ibalot natin ng maganda. Ngayon busina. Ayan. So gumagana. Tapos pag inon mo, hindi naman nagbubusina. Ayan. Okay, so pag naka-low, busina. Meron pa rin. Okay, so diode lang ang ginawa doon. Tapos ayan, malinis na siya tingnan, hindi na siya sa labat. Ngayon, ang katulad yung unang intro ko, yung headlight, di rin umiilaw. Ngayon nakita nyo guys, ayusin natin yan. So yun yung mga wire na nakikita nyo ganyan, ayusin din natin yan. Tingnan natin kung bakit ayaw umiilaw. Okay, so una, gamit tayo ng test light. Tingnan natin, baka naman nasira lang linya or sira yung switch. Okay, so doon tayo sa next step guys. So ito na yung test light natin, naka-ground na siya. So kuha tayo ng source muna para makita natin kung alin ba talaga yung problema. Ngayon meron ditong meron akong linya dito na gagamitin. Itong socket na to, dati itong nakakabit sa brake sa kanan. So tinanggal na yung pinaka brake. Ang gumagana na lang yung brake dito sa kabila, na pagka pinipisil mo yun, makita mo may ilaw. Dito wala na. So ito yung pinanggalingan nun. Ngayon siyempre sa linya nun, meron dong accessories line. Ayun. So yun yung pag sinususi, nag-on. Ngayon yung linya na yun, doon natin gagamitin yung ito kasing linya na ginawa dati ng mekaniko. Ito yung pinaka source or pinanggagalingan ng ilaw. Yan. So ilagay natin. Tingnan natin ngayon kung ano mangyayari pag nilagay natin sa accessories line. Okay. Sample mo na yan.
So naikabit na natin, sinuksok ko muna pansamantala. So pagka testing natin, may ilaw na. So may ilaw na rin yung papunta doon. Ngayon ang problema, ang ginawang switch ay ito. Pag pinisel mo to, ayun, hindi na rin gumagana. So possible nga switch lang. Dapat pag nakabaon yan, pagka tinusok ko tong kabilang linya niya, ito, dapat may ano siya, may ilaw. So susukin natin kung may lumalabas pa na linya. Okay, so yan, walang ilaw. So possible nga baka switch lang. Ngayon palitan natin ng switch para makita natin yung nangyayari. Okay, so tinanggal ko na yung switch niya na dating yan yung pang hazard switch. Yan yung ginamit niya na pang switch yan sa on off. Ngayon ko-convert natin sa ganitong switch. Yan, so bubutasin natin yan para magkasya to. Okay, so yun na yung gagawin nating switch ngayon. So para mas mapaganda yung kanyang linya. Okay, yun guys, so okay na yung headlight natin. Pinalitan ko lang siya ng switch. Kinonvert ko na lang siya sa ganyang switch. Okay, so yung pangalawang switch yun yung headlight. Okay, so ito yung off. Ngayon, pakita ko sa inyo yung ano niya ngayon, linya. So naka-on na susian. Ito yung galing sa in o yung accessories line. So itong SkyDrive, yung original nito ay AC type. Ngayon ginawa na siyang battery operated kasi yung headlight niya ay LED na. So ito na yung out. Yan yung out ng switch na yan. Ngayon pagka inon ko yung switch, ayan pangalawang switch. So yun, gumagana na siya. Then ito na yung pinakasakit sa headlight. Mamaya ayusin ko rin yan. So ito na yung pinaka, ayun, gumagana na siya. I-high low mo nga, i-low sa kabila natin. Ayan, gumagana na yung linya. Okay, so finishing na natin siya. Okay, so para makuha nyo yung linya ng ganitong switch, ayan, tingnan nyo, i-send ko rin sa atin, papakita ko sa ating vlog na to guys, para pagka nagkabit kayo ng ganyan switch, alam nyo rin yung mga diagram nyan o yung mga pin out nyan. Okay, so linisin natin itong mga wiring. And guys, so naayos na natin yung wiring dito rin. So kanina hindi ko na napicturean yung magulo, pero yan na siya, maayos na siya, hindi na siya nakalawit. Then dito naayos na rin, ayan, yung mga salabat yan wala na rin. Tapos sa taas naayos na rin doon, lalo yung mga kulay na nakikita nyo doon. So ngayon sasalpak na natin yung cover, ayan, tapos bubuuin na natin, then testing na natin, finalize natin. Okay, okay guys, so meron tayo ditong konting tip. Ang ginawa ko kanina, nilagyan ko sa body ground. Okay, so yung may driving naka body ground, yung switch naka body ground. So ang problema sa SkyDrive, kapag lumili ko, naglulus yung ground. Okay, so ito guys, pakita ko sa inyo. So on ko siya, so siyan, tapos on ko yung mismong ilaw, ayan. So tingnan nyo yung liwanag ng ilaw, ganyan. Kapag ginagalaw-galaw ko siya, ayun o, kumukurap, ayun o. Hindi naman nakagalaw ang wire, pero gawa siguro ng body ground, nagagalaw dun sa may manuwila, kumukuha siya ng ground dun sa mga mismong para makakonekta. Yan o, minsan namamatay. Ayan. So ito mangyari yan, kumuha ko ng ground mismo dun sa may, yan, sa may harness, black stripe white. Yan yung pinaka negative niya. So nagkuha ko ng linya, then idadagdag ko dun sa nilagay kong body ground. Ito guys, oh, tignan nyo guys ang nangyari pag nilagyan ko ng ground, lumalakas. Oh. Okay, so yon. So malaking bagay din na hindi lang sa body ground tayo kukuha tayo mismo sa negative mismo ng motor, or ground diretso mismo sa battery, para sigurado na walang lost contact or shortage tawag yan eh. Yan, pag nilagay ko, ayan, lumiliwanag. Okay, so yun lang guys. Tapos itong wire na to, para maganda tingnan, hawak na to. Ito lang gagawin natin guys. Pasok lang natin sa isang screw or bakal, kasi pang outer lang naman siya. Ayan, ganyanin natin para hindi siya pangit tingnan. Parang gagawin natin isang telephone wire. Ayan. Ayan yun, tingnan nyo guys, lumiwanag. Okay. Ayan na siya. Tapos binusina. Ayan, okay na. So tape na lang natin yan.
Guys, so tapos na yung ating motor, nabuo na. So ano na tayo? Switch test na tayo. Okay, so pag unang susi, ayan, ito yung switch na pinalit ko na sa headlight switch na kanina ay hazard switch. So pag on, ayun na yung headlight. Then high and low na yan. Ayan, high, low. Tapos on off switch. Okay, so sa mini driving naman, ayun, ilaw na siya, low. Tapos meron na siyang passing kasama dun sa horn. Patay naman yung ilaw, meron din. Ayan, high and low. Ayan. So okay na yung ating wiring sa ating SkyDrive. Sana meron kayo nakuha ng idea guys. Apply nyo sa paggagawa nyo ng motor. Okay, so bye bye.